Welcome back to our channel, mga kabayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang makasaysayang development sa defense cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos, ang plano ng Amerika na magtayo ng isang maintenance facility para sa unmanned surface vessels o drone ships sa Naval Detachment Oyster Bay, Palawan. Ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad natin sa West Philippine Sea? Let's dive in. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Alam nyo ba na ang Oyster Bay sa Palawan ay isa sa pinaka-importanteng naval bases ng Pilipinas pagdating sa operasyon sa South China Sea? Ito ang pinakamalapit na staging point ng ating Navy para sa resupply mission sa mga outposts natin sa 2nd Thomas Shoal, Sabine Shoal, at iba pang disputed territories. At ngayon, planong i-upgrade ng US ang base na ito para magkaroon ng drone ship support. Ang proyekto ay magtatayo ng isang boat repair facility funded by the US government. Originally para sa regular boats lang ito, pero na-modify ang plano para suportahan na rin ang 11.6-meter unmanned surface vessels gaya ng Devil Ray T-38 na naibigay na ng US sa atin. Ano ba ang Devil Ray T-38 at Mantis T-12? Ang mga ito ay unmanned surface vessels o USVs, mga drone ships na ginagamit for surveillance, intelligence, at maritime domain awareness. Kayang magpatrolya ng malayo, may autonomous navigation, at equipped with high-tech sensors at Starlink communications para sa real-time data sharing. Hindi lang yan, pwede rin silang i-operate remotely from Subic. May 5 USVs na naibigay na sa Pilipinas, 1 T-38 at 4 na Mantis T-12. Isa sa mga ito ay deployed mismo sa Oyster Bay, habang ang iba ay nasa Subic at ginagamit sa training ng ating Navy drone operator sa tulong ng US Task Force Ayungin. Hindi lang maintenance facility ang isasagawa, kasama rin sa upgrade ang gantry crane para buhatin ang mga drone ships, multi-purpose rooms for meetings and storage, pati pag-aayos sa launching ramp ng base. Ang halaga ng project ay nasa $1 million to $5 million at inaasahang mabibigyan ng kontrata within the next 2 months. Pero bukod sa logistical at operational advantages, may malalim ding strategic na dahilan kung bakit ang Oyster Bay ang napiling lokasyon para sa maintenance facility na ito. Ang Palawan ay natural na choke point na malapit sa mga disputed areas sa Spratly Islands. Sa military terms, tinatawag itong strategic geography dahil kahit maliit ang base, malaki ang epekto nito sa overall defense posture ng bansa. Kapag may forward base na fully capable sa maintenance at resupply ng unmanned vessels, nababawasan ang downtime at operational gaps. Sa panahon ng krisis o tuloy-tuloy na tensyon, kahit isang araw na delay sa repair ay maaaring magresulta sa pagkawala ng situational awareness o maritime domain coverage. Ang konsepto ng drone ship integration ay hindi lamang tungkol sa surveillance, pwede rin itong gamiting platform para sa electronic warfare, signal intelligence, SIGINT, o maging bilang communications relay sa mga offshore operations. Lalo na kung sabayan ito ng pag-deploy ng maritime drones na may modular payload systems. Ibig sabihin, isang USV, pero pwedeng baguhin ang gamit depende sa mission. Isa pang mahalagang punto, ang presence ng US-funded facility sa strategic locations ay may tinatawag na tripwire effect. Kahit pa hindi permanenteng may tropa ang US sa lugar, ang investment nila ay nagiging simbolo ng commitment. Ipinapakita nito sa ibang bansa, lalo na sa China, na anumang aksyon sa Oyster Bay ay maaaring mag-trigger ng mas malawak na international response. At kung magpapatuloy ang trend na ito, maaari nating makita sa hinaharap ang mga collaborative mission gamit ang mixed fleet ng traditional ships at drone vessels, hindi lang sa resupply, kundi sa joint patrols, intelligence gathering, at humanitarian missions. Isang Navy na high-tech, agile, at mas epektibo kahit limitado ang budget. Satellite images mula 2022 hanggang 2024 ay nagpapakita ng assault boats, ammunition bunkers, at 2 Cyclone-class patrol ships, ang BRP Valentin Diaz at BRP Ladislao Diwa, na ibinigay ng US noong 2023. Si BRP Valentin Diaz ay lumahok pa sa joint patrols kasama ang US, Japan, at Australia noong November 2024.
So bakit biglang naging urgent ang ganitong proyekto? Well, mula 2023 hanggang 2024, sunod-sunod ang tensyon sa South China Sea, water cannon attacks, ramming incidents, hanggang boarding attempts ng Chinese forces. Isang Navy SEAL pa nga natin ang naputulan ng daliri sa isang engkwentro sa Second Thomas Shoal. Kaya kailangan natin ng mas advanced na surveillance capabilities. At dito papasok ang drone ships. Autonomous sila, matipid sa operasyon, at kayang mag-monitor 24/7 kahit sa alang-inang panahon. Ang upgrade na ito ay parte ng mas malaking plano ng US at Pilipinas na tinatawag na Joint Vision Statement on Defense Industrial Cooperation. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na mag-develop at mag-maintain ng sarili nitong defense assets under the Self-Reliant Defense Posture (SRDP) program. Ibig sabihin, habang tumatanggap tayo ng suporta galing US, tinutulungan din tayong maging independent pagdating sa teknolohiya at logistics. May posibilidad pang ang magkaroon ng joint production or maintenance ng USVs dito mismo sa bansa. Hindi lang ito isolated project. Kasama rin sa pattern ng US-funded upgrade sa mga base outside EDCA sites ang isang massive 33,000 square meter logistics storage facility sa Subic na paparating sa 2026. Kasama ito sa efforts na palakasin ang mga lugar na malapit sa flashpoints. Ang USVs ay tinuturing na asymmetric advantage, kaya nilang magsagawa ng surveillance, early warning, at deterrence laban sa mas malalaking puwersa ng China. Sabi nga noong dating Defense Secretary Lloyd Austin, mas marami pang USVs ang paparating para sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Ngayong inaasahan ng simulan ng construction sa Oyster Bay, ano ang mga dapat abangan? Una, mas regular na deployment ng drone ships. Pangalawa, integration ng USVs sa traditional naval fleet natin. Pangatlo, local defense companies tulad ng Hanwha Ocean ay nagpapakita na rin ng interes na makipag-collaborate. At dahil sa mga bagong littoral monitoring stations, radar systems, at maritime patrol aircraft na parating under Horizon 3, tuloy-tuloy ang pag-level up ng ating maritime defense. Mga kabayan, malinaw na seryoso na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng ating depensa sa West Philippine Sea. At sa tulong ng mga bagong teknolohiya gaya ng drone ships, mas handa na tayong harapin ang anumang banta. Anong masasabi nyo sa pag-upgrade ng Oyster Bay para sa USVs? E-comment nyo sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang defense updates. Kita-kits sa next video. Mabuhay ang Pilipinas!